Magandang gabi sa ating lahat. Huwebes na naman po ng gabi at gabi na naman po ng ating pakikinig ng banal na salita ng ating Panginoon. Kumusta po ang lahat? Nawa po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at the same time, nasa magandang pakiramdam. At ngayon po, ang ating makakasama ang ating butihing pastor, isa sa mga pastor ng Valley of Praise, none other than Pastor Jervin Enriquez. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po sa inyo, Sister Marian, purihin po ang Panginoon. At Yes, sa mga amen. sumusubaybay ng ating Kamusta po ang pong maghapon, Pastor Jervin? mabuti po at sa biyaya po ng Panginoon ay nakakapagpatuloy tayo sa paglilingkod. Amen. Ayan, mga kapatid at mga ka-unity, sa katunayan po, kami po ay tuwing Webes, meron din po kaming Bible study po sa dito sa minsan sa bahay namin or sa minsan sa mga kapatid din namin kapitbahay. Ayan po. So, sa gabi naman po, ang ating night live devotion. Sa mga baguhan pa po ng ating YouTube channel, ng ating The Blind Unity Official, mangyari lang po paki-subscribe ang ating YouTube channel upang marami pong mga kapatiran pa nating makakarinig at makanood syempre ng ating gawain na ito. At mangyari lang po yan kung i-click ninyo ang ating notification bell icon upang updated kayo lagi sa mga content na ating ina-upload. Ganyan din po ang ating The Blind Unity FB page. Mayroon din po tayong page kung saan dinadala din po natin ang ating night live devotion right after ng ating live stream dito sa YouTube channel pag na-upload na ito ni YT. No? So dinadala din po natin doon ang ating mga content at iba pa. So kaya paki-follow sa mga hindi pa po natin followers. At syempre, nandyan din po sa comment section guys, ang YouTube channel ng Valley of Praise. Yan, paki-subscribe po, paki-support ang YouTube channel ng Valley of Praise. Nandiyan po lahat ng mga ganap ng Valley of Praise, lalo na po sa mga Christian activities. Ayan, at mayroon din po silang Valley of Praise Facebook page. Ayun po. So, sa pagkakataon na ito, tayo po ay dadako na sa ating night live devotion introduction at pagasundan po ito ng opening prayer ng ating minamahal na The Blind Unity President, Roel Colliantes, at opening song ni Brother John Rey Serenio. At syempre, mamaya ang closing song, malalaman niyo po mamaya kung sino. Ayan po. So, di na po natin patagalin at ang ating butihing pastor ay mayroon din po itong gawain din po sa church. Mayroon din po siyang duty. So, dadako na po tayo mga kapatid sa ating The Blind Unity Night Live Devotion Introduction. Just stand by, pakihanda ang ating mga sarili at lalo na po ang ating presensya para mamaya sa pakikinig ng banal na salita ng ating Panginoon. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Devotion.
Sa pagtatapos ng araw at sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, kailangan mo ba ng kapayapaan at gabay? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Kung gayon, ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang The Blind Unity Night Live Devotion ang iyong magiging sanktuaryo sa gabing ito. Kung ikaw ay dati ng kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa. Halina't magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ihanda mo ang iyong puso at buksan ang iyong isipan. Sama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kapanatagan, liwanag, pag-asa, at paglago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, pakikinig sa Kanyang banal na ebanghelyo at sa ating pagbabahagi nito. Sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang tagumpay, Divine Unity Devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Sige po. Praise the Lord. Tayo po ay saglit na magbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin bago po sa pakikinig natin ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, mapagpala naming Ama, minsan pa po sa mga sandali pong ito, kami po ay lumalapit sa iyong banal na harapan. Nilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang aming Night Live Devotion na ito, Panginoon, na ikaw po ang gumawang makapangyarihan. Panginoon, hinihingi namin lang yung tulong, awa, dahil kung ikaw ay wala sa amin, Panginoon, kami po ay walang magagawa. Maliban lamang kung ikaw ang gumabay sa amin, Panginoon, doon lamang po kami mayroong pagkatagumpay. Panginoon, maging sa magdadala ng salita mo, Panginoon, ikaw po ang manguna sa kanya, Panginoon, at mas lalo pang higit na pagpapala ang maramdaman ng mga taong makikinig sa kanya, dadalhin niya ang iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, inaangkin ngayon, Panginoon, na ang aming mga kahilingan, hindi pa man nababanggit, Panginoon, ito po ay may inilaan ka ng katugunan. Kaya salamat, Panginoon, at maging sa aming matyaga na nangunguna sa Night Live Devotion na to, ang aking kabiyak, Panginoon. Ikaw rin magbigay sa kanya lagi ng lakas, ng alisin mo sa kanya, Panginoon, ang minsan nangihina. Ikaw po ang magpalakas sa kanya, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ikaw ang manguna at magpalakas. Salamat po, Panginoon. Inaangkin namin, Panginoon, ang aming pagkatagumpay sa iyong tulong at awa. Sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen.
kahinaan sa bawat hirap at pagsubok na nagdaraan. Sa isip mo'y tila wala ka na magagawa. Ang puso mo'y nalulumo, kasabay ang pagluha. Ito ang lagi mong pakatatandaan. Pag-ibig ng Diyos sa iyo, naging nakalaan. Ang nais na'y lumapit ka sa kanyang lulukan. Lahat ng may papalitan ka ng kagalakan. Lumapit ka sa kanyang luklukan. Siya ay naghihintay ng iyong buksan. Pinto ng iyong puso, lumapit ka. Luha mo'y papahirin, panlulumo ng puso mo ay kanyang aalisin. Nakakaramdam ka na ba ng kahinaan sa bawat hirap at pagsubok na nagdaraan? Sa isip mo'y tila wala ka na magagawa. Ang puso mo'y nalulumo, kasabay ang pagluha. Ngunit ito ang lagi mong pakatatandaan. Pag-ibig ng Diyos sa iyo, laging nakalaan. Ang nais niya'y lumapit ka sa kanyang lulukan. Lahat ng niya'y papalitan niya ng kagalakan. Lumapit ka sa kanyang luklukan. Siya ay naghihintay ng iyong buksan. Pinto ng iyong puso, lumapit ka. Luha mo'y papahirin, panlulumo ng puso mo ay kanyang aalisin. Lumapit ka sa kanyang luklukan. Siya ay naghihintay ng iyong buksan. Pinto ng iyong puso, lumapit ka. Luha mo'y papahirin, panlulumo ng puso mo ay kanyang aalisin. Panlulumo ng puso ay aalisin. Panlulumo ng puso aalisin. Okay po, maraming salamat po sa ating mga kapatid na nagbigay ng kanilang oras, para sa ating Panginoon, sa ating opening prayer na si President Roel Colliantes ng The Blind Unity at sa ating opening song na si Brother John Ray Serenio. Thank you so much po. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pinakahihintayang, pinaka-espesyal na gawain. Magsiupo na po ang bawat isa sa kani-kanilang upuan at ihanda ang sarili at presensya upang makinig po sa banal na salita ng ating Panginoon na paghahadalhin ay hatid ng ating mahal na kapatid, ang isa sa mga butihing pastor ng Valley of Praise. Let's welcome Pastor Jervin Enriquez. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Pastor.
Ayan, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng sumusubaybay sa ating nightlife devotion, Amen. Blind Unity Official. Ako una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sapagkat inaabot po tayo ng episode 45. 43. 43. 43. Sorry, 43. And more. Sama-sama po tayo na magpalakasan sa sa biyaya ng ating Panginoon. Sige Amen. po, bago po ang lahat, sabayan niyo po ako at type amen kung kayo po ay nag-agree sa lahat po ng sumusubaybay. Amen. Ating mga viewers. Yan, paki-comment daw po ng amen po sa mga nandiyan dyan. Ayan. Yes po. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin at hingin po natin yung gabay ng ating Panginoon sa ating pagbubulay-bulay ng salita. Tayo po manalangin, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po, O Diyos, ay malapit sa yaman ng iyong habag at biyaya. Panginoon, loobin niyo po, O Diyos, na kami, bawat sa amin, ang mga nakikinig at ang naabot ng iyong mga salitang ito ay Yes, Lord. kami Hallelujah. po, Panginoon, ay kausapin mo personally. Ang Amen. iyong po mga puso ay ihanda mo po na makinig at tumanggap ng iyong mga. Yes. And Lord, through this moment, Lord, alam namin, Panginoon, na meron kang gagawin at may ginagawa. Hallelujah. Yan na Espiritu ay pumunta sa amin. Ituro mo po sa amin at gabayan mo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kayo po ang mataas at madakila sa pangalan. Amen. Amen. Kayo po ang Panginoon sa ating buhay. So excited to share this word. Amen. Actually, this month, nasi-celebrate po tayo ng Hearts Day. Yan. Ang mundo po ngayon ay sa nagdaang araw, nagdaang linggo ng ating buwan ng Pebrero ay nagsi-celebrate ng Hearts Day. Siguro maraming mga puso ang pinakilig. Yes, marami siguro nga. Maraming mga puso ang hindi lang pinakilig at meron din mga pusong sinugatan. Ayun lang. Nasaktan. At yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Exciting yan. Naniniwala ako na ang Diyos ay magbibigay ng kagalingan sa ating mga puso. Pag-usapan po natin ang ating mga puso. Una po sa lahat, basahin ko po ang aklat ng mga awit, 147 verse 3. Ang sabi po doon, kanyang pinagagaling ang mga may pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. Sino po yung nagpapagaling? Ang ating pong Panginoong Diyos. Ano po yung kanyang ginagawa? Tinatalian daw yung mga sugat ng mga pusong wasak. May mga sugat na hindi natin alam, minsan hindi natin naiisip. May mga dugo na hindi natin alam, walang bakas. Walang peklat na mahawakan pero gabi-gabi tayong dinudurog. Humingiti sa umaga pero may kirot na hindi mo maipaliwanag. At hindi mo malaman kung saan ito nanggaling. May mga lungkot na parang matagal mo nang kasama pero hindi mo maalala kung kailan ito nagsimula. Yan po yung pag-uusapan natin. Pero hindi dahil ang sugat na ito ay galing sa mga literal na sugat, kundi ito yung sinasabi na sugat ang puso. At minsan, ito ay nakukuha natin sa may mga tao na hindi nagsasabi sa atin ng mga hindi magaganda o kaya mga masalitang hindi natin nasabi sa ating kapwa, mga panahon na nararamdaman mong nag-iisa ka, at mga pagkakataon na sa tingin mo ay sinusubukan ka ng mga tao na nasa paligid. Pero ang pagiging matatag ay hindi po pagsabi na ikaw ay sinusubukan mo itong makalimutan. Kundi ang pagiging matatag is yung handa ka nang harapin kung handa ka nang pagalingin ang sugat na iyong naranasan. Isang halimbawa na may mga pagkakaiba sa ating buhay. Pero ang gusto po ng Panginoon ay pagalingin yung ating puso, yung ating buhay. Ngayon po,
dadako tayo sa healing of the hearts natin, no? The deepest wounds that one can have found is in the soul. Yung sugatan ng ating puso, ito yung kaluluwa, ito yung talagang tayo. Ano po, yung sugatan ng ating puso na minsan ay talagang pag naaalala mo ay hindi mo na maramdaman na kung kailan ka huling naging masaya. At nagdudulot ito sa atin ng kapighatian, sakit, at mga bagay na kung saan ay alam natin na may nakasakit sa atin. Pero sinasabi ko po sa inyong gabi na hindi po aksidente na nakikinig ka ngayon. The Lord wants to heal our hearts tonight. Yan. Comment nyo nga po, the Lord wants to heal my heart. Lahat po ng mga sugatang puso ngayon, pagagalingin ng Panginoon. Kagaya nga po na sa ating binasang teksto na ang kanyang pinagagaling ang mga pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. Ang ating pong Panginoon ay kagaya po ng surgeon. Ang butcher po, alam niyo po yung butcher yung taga-tadtad lang ng karne. Wala po yung pakialam. Basta tadtad lang ng karne. Ang pinagkaiba ng butcher is sumusugat lang siya, humihiwa lang siya. Pero ang Panginoon, ang salita po ng Panginoon is kagaya ng surgeon. Sumusugat siya, pero pinagagaling niya. Lahat ng sugat sa puso ay pinagagaling niya. Pag-usapan po natin ang ating mga puso ngayon. Ito po sabi ko, it refers to the wounds of the soul that inflicted inside of a person. Yung talagang mga salita, mga rejection, mga failures, mga bagay na hindi natin na-achieve sa buhay, it is not physical pain, but the wounds felt in our soul. Ang isa pong tao, ito po yung ating katawan, ay compose po siya ng tatlong bagay. Una po ay spirit, pangalawa po yung ating katawan, and then yung ating soul. Ito po yung magko-compose siya. The soul is made up the mind, will, and emotion. Yun po yung nilalaman ng ating soul, yung ating will, yung ating emotion, yun po yun. And then, yung ating pong katawan ay ito po yung physical natin. Ito po ay kahit durugin, sugatan, saktan, hindi po ito, although nasusugatan siya, pero ito po ay mga sugat na gumagaling. Pero alam niyo po, ang pinakamahirap pagalingin, yun po yung mga sugatang kaluluwa, sugatang puso, na minsan ay talaga namang alam natin na nararamdaman. At wala pong accepted dyan. Ngayon po, the mind is a process. Ito po ng mind, yung ating isipan, ito po yung nagpa-process ng information, ginagawa po itong conscious ang ating sa ating kapaligiran, and ini-interpret ito kung ano ba yung mga taong mga nasa paligid natin. The emotion is our feelings. Ito po yun. And the will is the decision we made. Yan. Ngayon po, saan nagsisimula ang sugat ng ating puso? Unang-una po is nung tayo ay bago pa nga lang ipanganak. Nagsisimula na po yan. Habang ipinagbubuntis ang isang bata ng kanyang magulang, nakakaramdam na siya ng rejection. Iba-ibang karanasan, iba-ibang pagpapalaki ng mga magulang, nagsisimula pa lang. At yet, hindi natin nalalaman talaga kung saan ito nagmumula. That's why may mga tao na lumalaking rebellious, lumalaki na gusto comfort lang, ayaw nang nasaktan, ayaw nang nahihirapan. Kung ibabacktrack natin ang kanilang mga buhay, is meron pala mga tao na nakagawa sa kanila ng mga bagay na ikinasugat ng puso nila. At yan po yung pag-uusapan natin ngayon, hindi para po ipaalala sa inyo yung mga sakit, kundi para maalala mo yung sakit, and then sa tulong po ng Panginoon, magkaroon po tayo ng kagalingan. Ayan. Paki-comment po, kagalingan. Ayan, kagalingan po.
Sino dito naniniwala ng kailangan ng kagalingan ng ating mga buhay, ng ating mga kaluluwa? Amen. Kagalingan sapagkat kailangan natin makapagpatuloy. Yan. Pag-usapan po natin yung yung rejection. Rejection is a lack of acceptance. A person who is rejected, it is not invited to join others, and contradicted when we speak does not fit and struggle to find a place in a group of people. Yung naramdaman mo na hindi ka kabilang, hindi ka kasama, di ba minsan napakasakit. Di ba? And then, minsan naman, gumagawa tayo ng paraan, ng mga iba-ibang paraan para mapunuan yung mga sugat na ito, hinahanap natin sa ibang bagay. I was remember na may mga kabataan na napupunta sa mga maagang pagrerelasyon, hindi po dahil gusto nila, kundi naghahanap sila ng pagmamahal na minsan ay hindi nila naranasan. At may mga pagkakataon na minsan naman is yung mga mahal mo sa buhay na inaakala mo na yun ang magtatanggol sa'yo, unang-una, pero yun pala ay yun po yung doon mo siya unang mararamdaman. Yung rejection is the main cause of wound in the soul, and it comes from a true or perceived lack of love. Ano pong ibig ko sabihin? Yung gusto mo lang naman maramdaman na mahalaga ka at gusto mo lang maramdaman na may pagpapahalaga sa iyo yung ibang tao ay hindi mo maramdaman sa iba. Ano po? Kaya po nagkakaroon ng sugatang puso. When the wounds of rejection have inflicted on a person's heart, ito po yung maganda nun, the Lord's desire is to, balik po tayo sa teksto, kanyang pinagagaling ang mga pusong wasak at tinatalian ang kanyang sugat. Alam niyo po, may mga tao na nakapagsabi sa iyo ng hindi maganda. May mga tao rin na nasabihan na hindi ka katanggap-tanggap. Ano po, pero lahat po ng wounds na yan, tonight, my prayer is magkaroon po ng intervention ng Panginoon sa ating buhay at magkaroon po tayo ng kagalingan sa ating buhay, sa ating puso. Meron po akong naalalang isang kwento na ang isang bata na lumapit sa kanyang isang tatay na ang sabi niya is, Ama, nagagalit ako sa aking mga kalaro sapagkat hindi nila ako isinasama sa tuwing maglalaro. Tinatanggihan nila ako, and then nakakapagsalita ako ng hindi maganda. And then aware naman yung bata na hindi nakakapagsalita siya ng hindi maganda. Alam niyo po, binigyan siya ng kanyang tatay ng pako at saka martilyo. And then sinabi sa kanya ng tatay na nakikita mo yung puno na yon? Sa tuwing may makakasakit sa iyo, magpapako ka ng isang pako doon sa puno na yon. And then, sa tuwing may masasaktan ka, bubunutin mo naman yung pako na ipinako mo. So, naging ugali ng bata, ang nangyari is, pagpapako ng bata sa puno, pinapako niya, pag may nakapagsalita sa kanya ng masakit, magpapako siya ng isa sa isang puno. And then, kapag kami nasaktan siya, binubunot niya yung pako na yun. Hanggang sa dumating yung araw na nakita ng bata na kahit binubunot niya yung pako doon sa puno, hindi po naaalis yung bakas. Hindi naaalis yung bakas ng mga salita, ng mga bagay na nakasakit o nasaktan natin. Unang-una po yon. Na ano pong ibig sabihin nito? Na ang pagkakaroon po ng sugatang puso ng mga is yung hindi dahil meron tayong mga bagay na gustong mangyari sa ating buhay na hindi natin afford, kung hindi dahil merong mga tao na nakasakit at meron din tayo na nasaktan. Ano pong kailangan natin gawin upang mahil tayo sa mga rejection?
Unang-una po is yung kailangan nating i-identify ano ba yung possible cause of the rejection. Mga kapatid, mga taga-subaybay, kung ano po tayo ngayon, bunga lang po yan ng nakaraan natin. Kung tayo po ay madaling magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin, is bunga lang po yan ng pinagdaanan natin. Ngayon po, identify the possible cause of rejection is sino ba po yung unang, come to think, sino po yung mga tao na nakapagbigay ng masakit na salita sa atin? Marahil ay kaibigan, mahal sa buhay, o o kaya naman is magkaroon ng ano. Hindi ko po sinasabi ito para alalahanin yung mga nakasakit sa inyo, kundi ako po naniniwala na sa gabing ito, papagalingin po tayo ng Panginoon. Ngayon po, kung naisip niyo na marahil yan ay kaibigan niyo, pamilya, kamag-anak, mahal sa buhay, mga tiwalaan, mananatili ka ba sa ganyang pagkakataon? Ano po? Confront the past and identify those who have hurt you. Bakit po? Meron po akong sikretong sasabihin sa inyo. Lahat po ng nararamdaman nyo na pagtagumpayan na ng Panginoon sa Kristo. Lahat po ng nararanasan mo ngayon, nauna na dyan ang Panginoong sa Kristo. Why? Unang-una po, Jesus is rejected in the womb pa lang. In the womb pa lang, rejected na si Jesus. And the Bible says, nang ipinagbubuntis ni Maria si Jesus, ay gusto na siyang takasan ng kanyang tumatayong ama na si Jose. At nung panahon po na yon, ay hindi po biro na ang isang babae ay magbuntis ng walang ama sapagkat kamatayan ang kabayaran noon. Stone to death po. Sa Jewish tradition, sa law po nila, na kapag po ang isang babae ay nagsilang ng isang anak na walang ama, ay ang kaparusahan po noon ay stone to death. Babatuhin po hanggang sa namatay. Pero salamat po dahil naranasan ng Panginoon ito. Nauna na siyang maging halimbawa. And then, Jesus is rejected after birth. Naalala niyo po, nung si Jesus ay kaya siya napunta sa sabsaban dahil walang bakanteng mapanuluyan, walang bakante na mapuntahan, mapagsilungan, kundi mayroong isang sabsaban. And then Jesus is rejected by the Jews. Yung mga tao po na dapat sana yung magtatanggol at mag-iingat sa kanya, na-reject siya. And even his own disciples rejected him. Si Jesus po ay naranasan niya rin na-rejected ng kanyang mga disipulo. He was rejected by many people. Naalala ko na ang Panginoon Kristo nung papasok siya, sakay ng langit sa Jerusalem, ang sigaw ng mga tao ay, Hosanna, purihin si Jesus. Pero isang gabi lang ang lumipas, ang sabi ng mga tao, ipako sa krus, ipako sa krus. Bakit ko po sinasabi ang mga bagay na ito? Una po is God begins the process of true inner healing through brokenness. Kailangan mong mabasag. Kailangan mong maging... Why? Bakit po? Doon lang po natin makakamtan ang tunay na pagpapatawad. Ang sabi po ng Psalms chapter 27 verse 10, iwan man ako ng aking ama at ina, meron ako Diyos na mag-iingat sa akin. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. Alam niyo po, isa po yan sa bagay na magbibigay sa atin ng kagalingan na maramdaman at maranasan natin na ang Diyos ay palaging nariyan sa ating buhay. And kung di mo pa kilala si Jesus as personally as Lord and Savior,
And I want you to pray na maramdaman at maranasan mo yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Magpatuloy po tayo. And then, step toward healing and restoration. Unang-una po, forgive with all your heart those who have offended you. May mga tao na nakasakit. May mga tao na nasugatan. Hindi dahil tama ka o tama sila kung bakit mo papatawaran, kundi para sa iyo. Ulitin ko, para sa iyo. Bakit po? Because forgiveness cannot change the past, but it can always change your future. Hindi po tayo mag-hold back sa mga nakaraan. Hindi. Yung mga naka-offend, parang napakahirap, no? Nauna na po si Jesus. Nauna niya tayong pinatawad, nauna niya rin pinatawad. Kaya, sino pa tayo para hindi magpatawad sa mga tao na nakasakit sa atin? Amen. Pangalawa is, do not hold on anything in your heart that causes bitterness, resentment, hatred, or rebellion. Ako po, naging kabataan din po ako. I seen a lot of young people na kung bakit nalulong sa bisyo, kung bakit nagkaroon ng mga bagay na hindi maganda sa kanilang buhay. Start with bitterness, start with rebellion. Unang-una, hindi nila mapatawad ang sarili nila. Hindi nila mapatawad yung mga tao na nakasakit sa kanila. Sinasabi po ng Panginoon sa oras na ito na magpatawad ka because mas inibig ka ng Panginoon kaysa sa higit pa man. Naalala niyo po, Jesus gave His life for you and for me, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. For God so loved the world. Ganun po yun. Ang Diyos ang unang nagpatawad at I know I'm not in the right position para po diktahan kung ano yung mga nararamdaman natin, pero sinasabi po ng Panginoon na kinakailangan natin mag-let go at hinahayaan. Bakit po? Hindi po natin makikita yung tunay na pangako ng Panginoon sa atin. Pangatlo is forgive yourself. Yan. Forgive yourself. Naalala ko isang kwento, no? Meron pong isang nanay. Personal, talagang totoo pong nangyari ito. Karanasan ko po ito na 10 taon siyang hindi kinikibo ng kanyang anak. Kasi itong nanay na ito ay pinagtangkaan siyang lasunin ng kanyang sariling anak. And then, nung nakakilala po sa Panginoon, itong nanay na ito, ang sabi niya is, nung natutunan niya kung gaano kahalaga ang pagpapatawad, sabi niya is, Pastor, 10 taon kong hindi kinakausap ang anak ko, which is kapitbahay ko lang. Pero dahil sa Diyos at dahil sa salita ng Diyos, handa akong magpatawad. Nasa ano po yun? Nasa loob siya ng church. At the same time po, yung kanyang anak ay nasa labas lang ng church. Naririnig ang lahat ng sinasabi ng kanyang nanay. Alam niyo po, pagbukas ng pintuan ng simbahan, ang una niyang nakita yung kanyang anak. And then, nakakatawa. At naglakapakan sila, nagkaroon sila ng restoration, nagkaroon ng forgiveness. And then, magkasama po sila naglilingkod sa Panginoon. Ito po yung nagagawa ng pagpapatawad sa ating mga sarili. Hindi nito kayang baguhin ang iyong nakaraan. Pero kayang-kaya itong baguhin ang iyong patutunguhan at iyong hinahanap. Amen. And then surrender yourself completely to Jesus. Ano po ibig sabihin? Nagagawa lang po ito ng isang tao na tunay at totoo na nagsusurrender kay Jesus. Alam niyo po, nung sinurrender ko yung buhay ko sa Panginoon, tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. May mga tao rin po na nakasakit sa akin. Meron din mga tao na sinabihan ka na talagang matitindi at masasakit na salita. Pero nung nakilala ko si Jesus and then, binigyan niya po ako ng lakas. Kung ikaw lang hindi mo kaya, sabihin ko po, hindi mo kaya kung ikaw lang. Maalala mo nga lang yung mga pangalan ng mga tao na nakagalit sa iyo. Talaga naman. Umiinit yung ating mga ulo. Diba? Umaakyat yung ating mga dugo sa katawan. Pero sasabihin ko po, isang sikreto ngayon,
kung maraming tao po ang mabilis magpatawad ngayon, kakaunti po ang mayroong sakit. Alam niyo po ba na ang hindi pagpapatawad ay nagdudulot ng sakit sa ating buhay? Nagdudulot ng high blood pressure, hindi makatulog, at kung ano-anong nararamdaman sa kanyang katawan. Bakit po? Because it begins to unforgiveness. And alam po natin na unforgiving spirit is not from the Lord. And lahat po ng tagapakinig ngayon, alam ko po na may taong nakasakit sa iyo, may tao na from the past, I don't know your story, but here's the truth. God wants you to forgive them because Jesus is already forgive you. Surrender your life to Jesus. Why? Sabi po ng Romans chapter 8 verse 1, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. And then ng Matthew chapter 11 verse 28, sabi doon, come unto me all who labor and heavy laden, and I will give you rest. Kayong lahat na nabibigatan sa inyong mga pasanin, ilapit natin sa Panginoon at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. For I am gentle and lovely in heart, and you will find the rest in your soul. Sa lahat po naman nakikinig, my prayer tonight is that you're going to find the rest in your soul by the help of our Lord Jesus sa ating buhay. Makakaasa po tayo na sa tulong at biyaya ng Panginoon, makakapagpatuloy po tayo. Minsan hindi na po natin alam kung paano ngumiti, magpasalamat, manalangin, at i-appreciate yung mga bago na ginagawa sa ating buhay. Why? Because there is unforgiveness in our heart sa mga tao po na nakasakit sa atin. But the Lord is telling us right now that to forgive and forget. The Lord bless you and loves you so much. Purihin po ang Panginoon. Tayo po yung manalangin, Father, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, I pray, Panginoon, that through this moment, that you're going to restore every broken life. Yes, Father. Forgiving spirit, Lord, sa mga tao po, Panginoon, na nakasakit sa amin. Even ourselves, Lord God. Hallelujah. Forgive ourselves, Lord God. Upang makapagpatuloy kami, Panginoon, sa takbuhin ng Panginoon. Panginoon, hindi po madali na makapagpatawad sa mga tao. Amen, Jesus. But Lord, I pray, Panginoon, strengthen each listeners, Lord God, sa pagkakataon. I pray this moment, you're going to heal their hearts, Lord God, their soul and their spirit in the mighty name. Hallelujah. The yokes of the devil. Hallelujah. I pray, Panginoon, that you're going to touch their heart. Heal Yes, their heart, Lord. Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. And Lord, kaya po, Panginoon, na maramdaman namin, Panginoon, yung kagaanan ng aming buhay, ng aming na nagbibigay po, Panginoon, ng buhay namin sa iyo. Panginoon, yung mga tao po na nakasakit sa amin, yung mga tao po, Panginoon, na talagang gumawa ng hindi maganda sa amin. But Lord, hindi ka na ito makakawakan ang ginawa ng aming buhay. Panginoon, dalayan ko ulit na bigyan ko lahat ng sumusubaybay ko, Panginoon. As tangi ikaw lang ang Panginoon makapagpapalala. Bless your life. Bless the ministry of the Blind Unity Official. Yes, Lord. Ang lahat po ng subscribers and listeners of this channel. Bless their life, Panginoon. Provide their needs. And Lord, Yes. let your divine intervention in their life. Salamat po, Panginoon. All this we pray in Jesus' name. God bless everyone. And see you next Thursday. All the glory Thank you belongs to po. God. Salamat po. Ayan. Maraming salamat po, Pastor Jervin. Ganda po ang nakakapagpatawad tayo at nakakangiti tayo ng Yes matiwala. po. Kasi po para hindi lang nakakaluwag sa kalooban, kundi talaga namang yun din ang utos ng ating Panginoon. Maraming po, Panginoon.
All po, ang susunod pong muli. God bless po sa inyo lahat. Yes po, at saka po next Thursday baka po mayroon tayong mga prayer request. Isasubmit na lang natin dito sa ating bago tayo Ayan, para maipag-pray right after ng ating night live devotion. At malapit na po mag 1 year ang ating night live devotion, Pastor. Ayan. So, siguro, kasi yon March 6. So, siguro yung March 6 kung tatapatan is Friday, gagawin po nating March 5 yung 1 year na celebration ng Night Live Devotion. Yan. Thank you so much ulit, Pastor Ah, Jervin, and God bless. Samantalahin ko na po yung pagkakataon at Yes po. pwede nyo pong i-visit yung page ng Valley of Praise. Naka-live po kami every Sunday, 9:30 Yes po. onward. At sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon, sa biyaya niya. Amen. And God bless us all po. Yes po, mayroon din pong guys, live ang guys Valley of Praise sa Facebook page. Sama-sama po tayo doon guys. Doon po magbulay-bulay po tayo at sa banal na salita ng Panginoon tayo po ay magkaisang makinig sa pastor na magpipreach every Sunday. Thank you Pastor Jervin at thank you po Valley of Praise. Yan, God bless po. God bless po sa inyong lahat at especially sa inyo. Thank you po. See you po sa next Thursday. Bye-bye po. Okay po, magandang gabi ulit sa ating lahat. Nakapakinig na naman po tayo ng banal na salita ng ating Panginoon. Maraming salamat sa ating butihing pastor na si Pastor Jervin. Ayan. At naihatid na naman po ang banal na salita ng ating Panginoon ngayong gabing ito. Ayan po. Nawa ang ating naririnig at natutunan, hindi lang po hanggang sa ating tainga o palampas sa kabilang tainga, kundi ating isa puso, ating isa isip, at ating isa buhay sa araw-araw ng ating pamumuhay. Ayon po. So, Lord willing po, magkita-kita po ulit tayo next Thursday sa ating episode 44. Yan. Yan. At siguro pong date yun? Maybe yan? 27 if I'm not mistaken. Ayun. So, all you have to do is mark your calendar na lang po para hindi natin makakalimutan. Ayun. At syempre po, para hindi natin makaligtaan, sa mga hindi pa natin subscribers, ulitin ko po, paki-subscribe po ang ating YouTube channel, The Blind Unity Official, and click the notification bell icon upang updated kayo palagi sa aming mga content na aming ina-upload dito sa ating YouTube channel. Of course, lalo na sa gawain na ito. At sa mga hindi din natin followers sa ating The Blind Unity Facebook page, paki-follow po ang ating Facebook page upang lahat ng ganap ng The Blind Unity ay updated din po kayo. Yon. At sa lahat ng mga visually impaired, attention po, sa mga gusto po at nagnanais na sumali para sa aming The Blind Unity Association, bukas din po kami na kayo po ay aming tanggapin kung gusto nyo pong sumali sa ating The Blind Unity Association. Ayan, makipag-ugnayan lang po kayo. Pwedeng dito sa comment section at pwedeng doon sa ating The Blind Unity FB page, mag-message po kayo. At syempre po, isa pang magandang balita dahil ang The Blind Unity
mayroon na rin pong isang page na kung saan pwede kayong mag-inquire, pwede kayong mag-relax dahil mayroon na po tayong The Blind Unity Wellness Massage Services. Yan, yun po, pwede kayong mag-inquire doon mga kapatid, no, na kung gusto nyong mag-inquire ng for massage, at syempre yung mga gustong magpa-corporate dyan, ayan, magpa-book ng massage, no, pwede kayong mag-contact doon, pwede kayong mag-inquire doon kasi mayroon tayong contact doon, number, at syempre pwede kayong mag-message sa amin. Ayun. At alingin namin sa ating mahal na Panginoon. So, ayan po. Dadako na po tayo ngayon sa ating sa ating closing song na pagadalhin ng ating kapatid, Mr. John Carlos Soperales at ang kanyang kaibigan. Hindi ko kailangan ang karangyaan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Ang kalungkutan at kahirapan minsa'y di ko kayang paglalabanan. Kaya't ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Di ko kailangan ang katanyagan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Basta naisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Pag aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang
aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako, Jesus ko. Okay, maraming salamat po. At ngayon po, dadako na po tayo sa ating The Blind Unity Nightlife Devotion Introduction. Para po tayo po ay makapagpaalam na sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-unity, sa ngalan po ng aking mga partners ng The Blind Unity, bumubuo ng The Blind Unity Official, sa pangunguna ng ating The Blind Unity President, Ruel Colliantes, ang nag-opening prayer. Vice President, Raymark Mendoza. Secretary Vincent Ryan Janey Pamuseno. Treasurer, Jigs Jimenez Martinez. Auditor, Giancarlo Superales. Nag-closing song. PIO, JC Rosity. Ang ating Business Planning Manager, Mark Stanley Galay. And ang ating isa pang business manager, John Resereño, ang nag-opening song. At sa pangalan din ng mga kasamahan ko, mga board members, Board Erwin Domingo, Rachel Valenzuela, Rolando Cantera, and of course, ang inyong abang lingkod na ito. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you next Thursday sa ating episode 44, Lord willing, ng ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Devotion. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Mga kapatid, tayo po'y magpapaalam ng pansamantala. At sa puntong ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang banal na salita na nagpuno ng ating puso at isipan. Naway mananatili sa atin ang kanyang pagpapala at kapayapaan. Maghari nawa sa atin ang kanyang kalooban at maipamumuhay natin ang ating mga natutunan. Bago natin tuluyang tapusin ang ating pagtitipon ngayong gabi, mayroon lamang kaming ilang mahahalagang paalala para po sa inyo. Ang The Blind Unity Devotion, live na mapapanood at mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi. Makiisa sa aming live stream sa The Blind Unity Official YouTube channel. Masusubaybayan nyo rin po ito
sa aming The Blind Unity Facebook page. Upang lagi kayong updated sa aming mga bagong content at patuloy tayong konektado. Paki-subscribe ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming Facebook page. Paki-like and share ang aming mga videos. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong mga kapatiran sa ating Panginoong Hesus ang ating maabot, ma-inspire at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sama-sama tayong magnilay, maglaan ng oras para sa Panginoon habang mayroon pa tayong panahon. Dito sa ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Ay, oo nga pala. Sa akin pala namin si Stanley. Pa!